I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP Chief na inisnab ni Baste. Dahil hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. May 오랜만이네요. 난 이제 세상을 지우. Ang pamilya. may order talaga yan na puntiryahin tayo. Eh naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero para sa anak niya, tapos na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero immaterial yung kay Torre, tapos na yun lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Posible rin daw na totoo ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla na unang binalita ng Billionario News Channel. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsibak kay Torre para matabunan ng flood control scandal. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa kamera para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na naka-PNP uniform ang 4-star general. Pero wala raw siyang sama ng loob o tampo kay PBBM. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tumanggi muna siyang magbigay ng detalye kung ano ang susunod para sa kanya. Sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingasngas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionario News Channel, ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG at nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbil. Ayon naman sa isa pang source ng Billionario News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang na-kidnap, kept in the dark. At hindi rin umano ipinaalam kay Marbil ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case. Hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates.
Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at nagpaka-kingmaker si Remulla sa ibabaw ng Chief PNP. Narinig nyo yon mga kababayan? Ano po ang komento nyo tungkol dito? Siyempre, ang bilyonaryo malakas ang intel niyan. So, posible. Dahil ito si PNP Chief General Torre may panindigan ito, mga kababayan. Tama nga naman siya. Bakit naman siya pipirma sa isang deal na hindi naman para sa PNP yun, para naman sa kasanduluan yun, which is ang EFP. So ngayon, lumalabas dito na ito talaga si Remulla ang may pakana. Sa tingin ko lang even si dating PNP Chief Marbel kumbaga na-bypass, mga kababayan. Ito si Pangulong Marcos Jr. dapat hindi dapat siya nakikinig dito kay Remulla. 'Di ba? Hindi siya dapat makinig siya ang commander-in-chief. Anong laban ni Remulla kay Pangulong Marcos Jr. na isa lang siyang sekretary? Dapat wag siyang magpakabuyo dito sa taong ito. Sundin niya yung bilang Pangulo ng Pilipinas na dapat wag niya tanggalin si PNP Chief General Torre. Ang higit nakakatulong sa kanya tingnan nyo, lumalabas ngayon unti-unti kung ano ang totoo na nangyayari dyan sa pagka-relieve ni dating PNP Chief General Torre. Di ba? Sinabi rin ng Remulla, hindi naman sila nagkasundo sa mayroon siyang sinabi. Pakinggan nyo na lang yung mga interview niya. Di ba, mga kababayan? Ako, sa totoo lang, ako naawa talaga kay PNP General Torre. Ang ganda ng performance nito. Basta-basta na lang na na tatanggalin. Naku, Mr. President, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Mga kababayan, ito si Nartates, wala akong tiwala dito Bakit kanyo? Yung katabi niya na nakakulay pink, ano yun sangkot yun sa pagkawala ng sabungero Yan si dating police, yung si Police General, ano ba yan? Istomo. Sangkot yan sa pagkawala ng mga sabungero na magkakaibigan yata yan sila ni Nartates, correct me if I'm wrong. So ibig sabihin, ito si Nartates, medyo malapit ito kay Remulla, kung ganun. Kaya ako naawa ko talaga kay General Torre. Kaya ito lang hintayin po natin, time will come na magsasalita si PNP General Torre sa kung ano ang talagang totoo. Kung totoo ba ito yung pagpapirma dapat, pagbili ng mga equipment. Palagay ko sa totoo lang, ito si Remulla, isa sa mga dahilan Sip-sip to kay Pangulong Marcos Jr. Dapat hindi na lang po binalitan si Secretary Abalos. Mas magaling pa po yun. Sa totoo lang. Kung si Secretary Abalos ang secretary ng DILG, for sure yan, still pa din si PNP General Torre sa pwesto niya. Totoo yun. Ngayon, nagkakagulat mga kababayan. Kasi ito si Nartates, medyo malapit ang ano niya kay DILG Secretary, tawag dito, Remulla. Kung nakikita yung nakakaulay pic na nakatabi ni Nartates, yun po ay pakinggan yung sinabi ko mga kababayan, sangkot po yun sa mga nawawalang sabungero. Kaya yan si Pangulong Marcos Jr., Mr. President, mag-ingat po kayo. Yung pinili yung PNP chief, ako wala akong tiwala dyan. Sana po hindi kayo nakikinig kung ano po ang pinagsasabi ng sekretary nyo. Dapat sundin nyo kung ano yung puso nyo. Ikaw po ang commander-in-chief, dapat hindi mo pinalitan si PNP Chief General Torre. Siya po ang higit na nakakatulong sa inyo. Very honest na tao po yan. Sana hindi nyo po pinalitan. Mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ako hindi po ako nagagalit kay Pangulong Marcos Jr. kasi hindi. Siyempre, pag may pagkakasalang Pangulo, babatikusin ko po yan. Even Marcos loyalist ako. Hindi, ang ibig sabihin, dapat ang ating mahal na Pangulo,
hindi dapat siya nagpapadala sa mga sip-sip ng mga sekretary niya. Siya ang commander-in-chief. Siya dapat ang masunod. Walang magagawa si Remulla kung ayaw ng Pangulo na palitan si PNP chief. Hindi naman po sa sa nagmamagaling tayo, pero sa nakikita ko, dapat mag-ingat ang Pangulo. Totoo yun. Wala akong tiwala dyan. Ay, nako, kahit anong sasabihin nyo, wala akong tiwala talaga dyan. Mas may tiwala ako kay PNP Chief General Torre. Hindi naman sa kababayan ko, pero sayang, magaling na PNP ito. Alam mo, sinayang po siya ni Pangulong Marcos Jr. Kaya, Mr. President, mag-ingat po kayo. Huwag kayo masyadong nagpapadala sa mga sip-sip na ibang sekretary nyo. Naku po. Kayang-kaya mong yan, manduin ng mga yan. Isang salita mo lang, susunod ng mga yan. Sinayang nyo si PNP Chief General Torre, ang higit na nakakatulong po sa inyo. Ngayon, lumabas din ng katotohanan, unti-unti sumisingaw. Walang usok na hindi umuusok, mga kababayan. Kaya abangan po natin ang formal na pahayag ni PNP Chief General Torre kung ano po ang talagang totoo. Kung totoo itong sinabi ng bilyonaryo na doon sa deal na bilyon-bilyon na mga na dapat pipirma siya, na hindi naman siya pumirma dahil hindi naman talaga sa PNP yun, dapat sa EFP. Talagang makita nyo dito na may panindigan itong PNP na ito. Talagang hindi siya bastang mamanduin or sino man. Basta na sa tama siya. Di ba? Tingnan nyo, walang mabigat na dahilan, di ba? Walang mabigat na dahilan. Idadahilan mo lang yung balasahan nila doon sa pag-reshuffle niya ng dito sa yung mga taas na general niya. Yung isang general, si Nartates. Tingnan nyo, parang nagkakaroon po tayo ng idea. Kung sino po ang nireshuffle niya, yun po ang nilagay na susunod na PNP chief. Tapos magkalapit loob yan si Remulla at saka si Sir Nartates. Huwag kayo nagkakamali dahil anytime pwede kayo simbakin ni Pangulong Marcos Jr. Totoo yun, mga kababayan. Tingnan nyo to. Mayroon ako pakita sa inyo. So yun, mga kababayan, ayan. Sabi ko, 'di ba? Nakikita niyo naka-pink, hindi naka-orange ba 'yan? Ito po si Police General Istomo, na kung saan ay sangkot po 'yan sa nawawalang sabungero noong panahon ni Duterte. Ito wala akong talagang tiwala ito Kung narinig niyo yung sinabi ng bilyonaryo, talagang pinupush for sure ni Remulla ito magiging PNP chief. Kaso lang, 3-star lang naman siya. Kung ako si General Torre, hindi ako magre-retire ng early No, hintayin ko na lang mag-retire ako sa takdang panahon. Yung talagang retirement day ko. 'Di ba? Kasi yung 4-star general na yan, pinaghirapan niya po yan Kaya deserve niya po yun. Kaya wag siya mag-retire ng ng mas maaga. Dapat siya, mag-retire siya pag 56 years old na siya. 'Di ba? Hintayin ni Nartates na lang. Hayaan mo si Nartates na 3-star na lang siya. Pinaghirapan niya 'yun tsaka maganda yung background. Mayroon ako nabasa tungkol dito kay Nartates, hindi ko na lang basahin basta. So ibig sabihin dito, mga kababayan, yung naririnig natin na tungkol dito sa yung pag-reshuffle, ika nga, yung narinig natin na hindi pagkaunawaan ng Napolcom at saka yung PNP, baka yun lang ang reason. 'Di ba? Ginawa lang nilang yun, reason. Pero ang totoong reason, yun yung pagpapaperma kay PNP Chief General Torre na bilyon-bilyon na mga armas ba yan? Hindi niya pinirman, tinanggihan niya, kaya nabuisit si Remulla. Kaya gumawa ng hakbang ito si Remulla para tanggalin siya. Nawala naman tawag dito. Hindi naman ka-reason yung dahilan. Sus Mariusip. 'Di ba? Kaya tuloy. Kingmaker ito.
Sana si Secretary Abalos bumalik. Kung naging si Abalos ang sekretary dyan, malamang walang ganyan mga kababayan. Kaya maging maingat ang Pangulo. Huwag masyadong nakikinig sa mga sekretary niyang sip-sip. Hindi naman lahat. Dapat ang Pangulong Marcos natin, ako guys, Marcos release ako. Pero si Pangulo naman, dapat ikaw dapat ang mas masunod, Mr. President. 'Di ba? Ikaw dapat ang mas masunod, hindi si Remulla. Kahit anong sinasabi niya sa'yo, huwag ka nang naniwala sa kanya. Maaring may dagdag yun sa mga pinagsasabi niya. Wala akong tiwala dito Dito kay Nartates, wala akong tiwala, lalo nito. Tingnan mo, buntot ng buntot. Nung nagkaroon ng panunumpa ito, buntot ng buntot. Kasi alam ko ito, kaya sa buntot ng buntot, para mapoprotektahan siya. Kasi sangkot siya sa sabungero abangan po natin yan sa investigasyon ng Quadcom. Dapat ipatawag yan Sana may magsalita. Itong magkapatid na patidungan, magsalita kayo. Sabihin nyo itong mga pulis na ito. Ito, nag-retire na ito kaagad kaya wala akong tiwala. Kaya Mr. President, mag-ingat ka. Pag may nakita ka na hindi maganda dito sa PNP chief mo na bago, naku, tanggalin mo kaagad. Pati si Remulla, tanggalin mo na rin. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates na hinayang ako tuloy. Ngayon at nalaman ko, baka yun talagang dahilan. Kaya sabi ko, hindi nyo kayang putuin si General Torre. May panindigan kasi yan Hindi basta-basta yung pagkatao niyan. Parang si Pangulong Marcos Jr. din. Pero ang problema lang dito kasi, nagpadalang Pangulo, dapat hindi niya na lang tanggalin. Sana sinabi niya na lang kay Remulla na, it's okay. Give him a chance. Di ba? Ganun dapat. So ngayon, malalaman natin ang statement ni General Torre sa takdang panahon, sasabihin niyang katotohanan. Kung ano yung katotohanan, pag nalaman ng Pangulo, baka maibalik yan sa pagka-PNP chief niya. I hope so. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito? Ano masasabi nyo sa sinabi ng bilyonaryo? Kaya ko in-updates ito para malaman yung ang katotohanan. Hindi na rin natin alam kung tatanggapin ni General Torre yung kanyang yung ibibigay sa kanya. Who knows, hindi natin alam kung mayroon ba o wala. Kung wala, di okay lang. Magtrabaho na lang siya bilang pulis. Pero wag siya mag-retire ng mas maaga. Hayaan mo na yung si Nartates na 3-star. Kasi pinaghirapan niya yung 4-star niya, Tingnan niyo itong dalawa. Mukhang mag-best friend, mga best. Bantayan natin itong galaw ni Nartates. Bantayan natin ang galaw nito. Palagay ko sa nakikita ako, hindi magtatagal ng PNP yan. Matatanggal yan. Tatanggalin ng Pangulo. Totoo yun. So, lalo na pag lumabas ng ang pag-imbestiga sa mga sabungero. Ito, dawit to dawit. Si Estomo. So, yun mga best. See you again on my next upload. Bye bye bye. And babus. God bless Philippines.